bago siya naging tao, andyan na siya. O, pinatutuhanan pa ni John the Baptist, kung itatanggi mo yun, ginawa sinungaling. Sinabi na ni Kristo, itatanggi mo pa rin yun. O, sinabi ba sa kawikaan? Okay, tanong ko ba tayo dyan to, ano? Okay, go ahead. Kung siya ay nag-i-exist na nga bilang anak, Mm. okay, bilang anak, kung siya ay nag-i-exist bilang anak ng kanyang ama, nangangahulugan ba to na yung bugtong na anak ay yung anak na Diyos ay ipinanganak? Yun ang punto ko. Yung bugtong na Diyos, Otherwise, hindi siya tatawaging anak kung hindi siya ipinanganak. bro, Okay. yung term ipinanganak na nasa awit 82 ba yon? Kalimutan kong talata yon. Yung ipinanganak doon, anthropomorphism ang tawag doon. Para bang ano ba? Anthropomorphism. Anthropomorphic. Anthropomorphic. Anthropomorphism. So, sa madaling salita, hindi literal na ipinanganak. Kaya si tinawag na ama kasi meron siyang anak. Walang literal na ipinanganak. Ngayon sinabi doon sa sabi doon sa 1:18, ang anak ang bugtong Diyos na nasa sinapupunan ng ama. Bugtong Diyos yun, monogenes theos yun, so bugtong Diyos. Okay. So ang ano ko sa'yo, Brother John doon, no? Hindi literal. Ano yung sinabing ipinanganak. Ipinanganak. Hindi literal na ipinanganak. Sinabi lang yun para patunayan na mayroong anak. Okay, sinabi para ipakita na meron siyang anak. Meron siyang anak. Okay. Sige, iwanan na natin yun. Sige, iba namang tanong naman. Sabi mo, hindi sila magkapantay noong nagkatawang tao na ang bugtong na anak. Doon lang sila hindi nagkapantay. Pero nung hindi pa siya nagkakatawang tao, magkapantay sila. Magkapantay sila. Kaya nung nag-anyong alipin siya, kailangan niyang hubarin ang kanyang pagkapantay. Kaya niya sinabi, ang ama mas lalong dakila kaysa sa akin. Okay. So, sa madaling salita, before magkatawang tao, before maging alipin, pantay sila. Siyempre, pantay sila. Naging pantay, nung hindi sila nagkapantay, noong nagkatawang tao na yung bugtong na anak. Ito naman yung gusto ko lang itanong sa'yo, Brother Johnson, no? Base sa binasa mo kanina, sa Juan 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Ito, hindi pa pinapanganak ang bugtong na anak dito, di ba? Hindi, nang isulat ni Apostol Juan dyan na ipanganak na. Huli ang pagkakasulat eh. Hindi, I mean, ito, pakinggan mo lang no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Nang isulat ni Juan yan, tao na si Kristo. Paano yung susulat kung hindi pa tao? Alagad siya ni Kristo. Natural, bakit napakinggan niya muna yung pangangaral ni Kristo bago na isinulat, bago siya nag-take note. Yan ang take note ni Juan. Ibig sabihin, tao na si Kristo, nisulat niya yan. Okay. Okay lang kung regardless kung tao na o hindi pa. Pero ito ang tanong ko. Yung kalagayan ng anak, pag sinabing nasa bosom, hindi ka pa pinapanganak. Ka ba doon, Brother John, Hindi nga literal. Bro, hindi nga. Pa. Kakasabi ko pa nga lang kanina eh. Hindi siya literal. Hindi siya literal. Ang ibig sabihin, kaya siya, yung mga term na ipinanganak o nasa sinapupunan ng ama, ang ibig sabihin nun, may ama, may anak. Hindi siya gaya sa tao o sa seahorse na nanganganak yung lalaking seahorse, hindi ganon. Kasi kay Soriano kasi inihahawig sa seahorse, lalaki ang nanganganak. Parang ganon ba? So hindi ganon. Okay, sige. Bakit ito sa literal mo lang ina-apply? Hindi ba to pwedeng kayang unawain sa spiritual? Yun na nga, inuunawa nga sa salitang spiritual eh. Hindi siya literal na nasa sinapupunan mismo
na lalabas, na ipapanganak na parang seahorse, hindi rin siya literal nga ipinanganak, kundi tinawag siyang anak kasi may ama. Tinawag na ama kasi may anak. Okay. So sa madaling sabi, ang anak talaga, ako kasi ang ano ko dyan, kapag ikaw ay sinabing anak, ipinanganak ka talaga. Ang ginagamit mo bro, ang nakikita mo sa tao. Ina-apply. Kahit sa Biblia. Ina-apply. Ngayon, at Bro, paano manganganak ang espiritu? Espiritu. Hindi, sabi ng Biblia, John 3, verse 5, ang ipinanganak ng espiritu, sa espiritu nga. Ay, hindi yan bro. Hindi yan tumutukoy kay Kristo. Ang tinutukoy diyan sa ipinanganak si espiritu, nagbagong buhay ka. Nagbagong buhay ka. Oo nga. Oh, yun. Alam ko yun, bro. Alam ko yun. Ba't out of context mo? Out of context, pastor ka. Kasi, dapat alam mo yan. Ito kasi ang punto niyan, brother Jando, no? Yung Juan 1:18, ipinakita diyan, hindi lamang basta yung sitwasyon nung pagiging basta na lang merong ama at anak sa isang iglap, wala na tayong alam na detalye kung anong nangyari, bakit ba nagkaroon ng anak o bakit ba tinawag yung anak. Bigla na sa isang iglap, merong ama at saka merong anak, yun ang gusto mong palabasin. Yun naman talaga, hindi bro. Ang Diyos, bro, ang Diyos, walang simula, walang katapusan. At dahil Diyos si Kristo, then wala siyang simula. Ba't mo lalagyan ng simula? So, ang ibig sabihin, dalawa talaga ang Diyos na nag-i-exist before. Hindi dalawa. Huwag mong gawing dalawa. Ibig sabihin ba, pag may ama, may ina, dalawang pamilya na yon. Ganon. Hindi. Wala akong tinutukoy na pamilya, brother. Kaya nga kanina, ginamit ko yung pamilya kanina para lang yung isang pamilya. Singular pakinggan pero plural ang meaning. Isang barangay. Hindi mo isang barangay, isang bahay lang pala. Kaya isang barangay din maraming household. Parang ganun lang yan. Isang Diyos, huwag mong gawing dalawang Diyos. Pero ibig sabihin, ganito pala ang punto mo, Brother Jando. Isang Diyos, pero plural ang ibig sabihin. Pero yung plural, yung pares plural na yon, sabay na exist. Para bang Hebrew word na Elohim. Para bang Greek word, Hebrew word na Elohim. Yung Hebrew word na Elohim, plural yun eh. Sabi nga ng mga Muslim, mali ginagawa ng mga Hudyo, tawagin nilang Elohim ang Diyos. Dapat Eloha. Kasi isa lang isang persona, di Eloha. Ba't sa kanila Elohim, mali yung ginagawa ng Hudyo, yun sinasabi ng mga Muslim. Sa kanila kasi, yung Allah, isa lang persona yan, kaya Eloha. Sa Hudyo, tawag nila Elohim. Pag sinabi Elohim, plural. Therefore, yung Diyos, singular siya pakinggan, pero plural ang meaning niya. Hindi ko munaanin yung plurality yung sa Elohim kasi ibang ayaw ko magtanong diyan. Dito ako magtatanong, popokusan natin yung yung ama at saka anak muna. Yun na nga, Elohim kasi, ang turo nyo talaga, sabay nag-exist itong ama at ang anak. Bagamat hindi nyo tinatanggap na ito ay hindi literal kasi nga tatawag natin pareha si anthropomorphic expression. Tama yan. Kaya sa ngayon nakita diyan, anthropomorphic expression. Ngayon, ang ama nag-i-exist. Kasabay ang anak nag-i-exist. Kasi hindi natin gagamitin yung salitang kapanganakan. Wala mo ng ama, wala mo ng anak. Okay, wala mo ng ama, wala mo ng anak. Kasi ang Diyos kasi bro, walang simula. Kapag sinabi mo na may panahon na wala pa si Kristo, hindi siya Diyos. Parang ginawa lang Diyos. Ganun ang gusto mong ipalitaw na may panahon ng ama lang nag-i-exist, wala pa siya. Kaya siya lumitaw kasi pinanganak. Parang gano'n ang ibig mong sabihin. Ililitaw na hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos, walang simula, walang katapusan. Okay nga yun. Mali yung unawa mo. Hindi, huwag mo muna sabihin. Hindi pa naman ako nagtuturo Nabasa ko yung galawan na pananalita mo Hindi ba, tema? Tama ba ako? Tama ba yung sinabi ko? Nagkamali ako doon.
Hindi, ito. Hindi, sagot mo Para sa, bro, for clarification lang, tama ba sinabi ko, no? Yung sinabi ko yon? Tama ba yon sinabi ko o mali ako sinabi ko nun? sandali lang, para magkaroon ka ng idea, Hindi. kasi Bro, hindi ko pa alam, ah, sasagutin kita, Brother Jando, saglit lang. Sasagutin kita, saglit lang. hindi, bro, Para para tayo magkaroon, makapag-proceed tayo, bro. For clarification lang, hinihingi ko kung tama bang sinabi kong yun na naunahan ko yung ideya mo o nagkamali ako sa pangunguna ko. maaaring nagkamali ka sa pangunguna mo, kaya sasabihin ko muna sa'yo. Sige, nagkamali daw ako. Sige, go, nagkamali ako. Kasi pinanguna mo ako eh. Sige. Para may idea ka lang sa akin, ano, if ever na mag-usap tayo ulit sa garden, alam mo na kung ano ang ibig ko niyan. Sige, bro, Ako, go ahead, bro. instant ko talaga, sa Biblia, naniniwala kami, ayon sa Biblia, ang anak ay hindi talaga Diyos. Para alam mo na yung direction ng aking drive, alam mo na yung drive ng question ko. Meron ka ng pundasyon. Naniniwala ako, Brother Jando, na ang anak ay hindi Diyos. Meron ka ng pundasyon sa pagkatanong ko. Ngayon, ito ang tanong ko. Since sabay na itong nag-i-exist, ginagamit yung anak, anthropomorphic din yata paniniwala mo dyan. Merong anak. Ewan ko lang kung saan ayon ka. Wait lang, bro. May anuhin lang muna ako doon. Saglit lang. Wait. Clarify lang muna ako sa ano mo sa paniniwala mo na para sa inyo ang anak ay hindi Diyos. Matagal ka ng pastor? Matagal ka na pastor, bro? Matagal ka na pastor? 2011 pa, Brother Jando. Nag-isang maaral, Brother Jando, 2011. 2011. So, ilang taon ka nang nag-aaral ng Biblia? Sa yung formal schooling talaga, hindi naman ganoon katagal. Siguro nasa mga kasi yung tawag diyan, yung pasingit-singit hanggang matapos ko yung kuan. Bro, sa ilang taong nag-aaral ka ng Biblia, bro, alin ang mas naunang nag-exist, ang tao o ang mundo? Bigyan specific na. Ulitin ko ha. Sa ilang taon kang nag-aral ng Bible, alin ang mas naunang nag-exist, ang tao o ang mundo? Literally? O literally, alin ang unang na-exist, ang tao o ang mundo? Yung physical na tao, bro. Nakakatulad natin, of course, nauna ang mundo. Yung nga, tanong ko sa'yo, alin ang mas naunang nag-exist? Yung tao o yung mundo? Literally, yung mundo. Yung mundo kasi, alam ko kasi, yung tao galing sa alabok ng lupa. So talaga, mas nauna yung mundo. Ngayon, kung hindi Diyos si Kristo sa inyo, ano siya? Kung hindi Diyos Kristo, ano siya? Tao. Tao. So, ibig sabihin, nauna pa ang mundo kaysa kay Kristo. Yung logic na ginagamit ko kasi na-apply mo sa pagkakit eh. Pero, hindi bro, kinaklaro ko lang. Pakisagot lang, bro. Kinaklaro ko lang para sa marami nanonood sa atin. Tingnan ko muna pila nanonood sa atin ha. Paki-share po yung live natin. 101 po yung nasa concurrent viewers. 322 yung views natin. Paki-share po yung live namin para marami makapanood. Ito, kinaklaro ko lang kasi mas nauna tao si Kristo, therefore nauna ang mundo kasi kay Kristo. Tama? Ano mo na lang bro, para magkatulungan tayo, no? Paki-clarify mo, tubukin na kung sino nauna. Si Kristo ba ang sagot o mo, yung mundo? ang sagot mo kasi, mundo. Ako naman, di ako nakututol doon kasi ang tao ginawa galing sa alabok ng lupa. Yung alabok ng lupa, nasa mundo yon. Therefore, nauna yung mundo sa tao. Tinanong kita, kung si Kristo sa inyo, Diyos ba o tao? Sabi mo, tao. Therefore, nauna pa ang mundo kay Kristo. Tama o mali? Tao si Kristo eh. Tama ba na nauna ang mundo kaysa ni Kristo? Nauna sa yung physical na pagkalikha. Yun na nga. Yun na nga bro. Si Kristo mismo, nauna ang mundo sa kanya. Kay Kristo, nauna. Ganito bro si Kristo, yung ipinanganak ni Maria. Hindi. Huwag ka muna doon sa pinanganak ni Maria. Dito tayo sa Kristo, si Jesus Christ mismo. Itong Kristo na ito, sabi mo,
una ang mundo sa tao. Si Kristo tao lang. Therefore, nauna ang mundo kay Kristo. Tama, mali? Tama. O, tama. Tama yun, bro. Eh, Oo. paano mo i-reconcile yung sinabi ni Kristo, kasama na niya yung Ama bago palikayin ng salibutan? Paano mo i-reconcile yun? Sana sulat yung kasama ang Ama bago likan sa libutan, bro. Pakibasa. No, balikan ko ibabasa nun, ha? Kaya yata hindi mo Sige, nabasa to, ha? Ginaksa ko na kanina, Pakibasa, Posible mo hindi mo nabasa yun. Pakibasa mo ulit, bro. 17:5. Oh. Sabi dito, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo, bago palikain ang sanlibutan. Yung taglay ko sa piling mo, taglay ko sa piling mo, ito, sa piling mo, bago pa manilika ang mundo. Paano niya nakasama ang Ama bago pa nilikha ang mundo kung nauna ang mundo kasi sa kanya? Ano ang basis mo, bro, na... Hindi, ako nagtatanong, bro. Bakit sagot mo na lang, bro? Hindi naman kita iniipit, eh. Ang sa akin lang naman, clarification. Sabi mo kasi, nauna ang mundo sa tao. Si Kristo, tao. Therefore, nauna ang mundo kay Kristo. Ngayon, kung nauna ang mundo kay Kristo, ba't sinabi niya rito, karangalang taglay ko sa piling mo bago pa manilika ang mundo? Paano nangyari yun? Tapos sagutin kita, bro, Sige. Bigyan mo ako ng counting minuto para masagot natin yan. Hindi pala sa yung tanong, logical question yun. yun. Bali dyan, Brother Jando. No? Okay, sagot. Ito pakinggan mo. Ito, baka siguro ngayon mo lang, ako naman ang magbahagi sa'yo para magkaroon ka na ng idea sa aking paniniwala. Si Kristo, yung kaya nga binabagay yung bugtong na anak, yung physical, yung naisinilang ni Maria. Sasagutin kita. Bro, saglit lang. Huwag muna yung huwag ka mag-focus sa katawang tao lang. Yung Kristo mismo pag-usapan natin, yung Kristo mismo. Yung Kristo na nagkatawang tao, yun ang pag-usapan natin. Huwag yung katawang tao lang. Di, bro. Pasagutin mo ba ako o hindi? Hindi, kinaklaro ko lang kasi based sa naririnig ko sa'yo, ipo-focus mo lang doon sa katawang tao. Idamay mo yung hindi pa siya nagkatawang tao. Huwag mo munang, Brother Jando, huwag mo munang pakialaman kung paano ko sasagutin yung tanong mo. Sige, pakinggan ko lang, bro. Sige, bro, pakinggan ko lang ang sagot mo para makita ko kung tama ba yung sinasabi ko na nakapokus ka lang sa katawang tao. Baka hindi mo idama yung una, eh. Sige, pakinggan kita, bro. Go ahead. Idamay ko yung una pa. Pero pakinggan mo lang muna, Sige, go ahead. Ito kasi, bro, sabi ko nga sa'yo, yung anak ni Birheng Maria, which is yung katawang tao, Yeso Kristo, yung laman, yung pinako sa krus, yung nagutom, hindi natin kailangan pagtalunan. Nauna ang mundo sa kanyang literal na katawan. Okay, paano kami naniniwala ngayon sa kalagayan ni Kristo? Okay, naniniwala kami si Kristo, si Kristo, Brother Jando, sa aming pagpapaliwanag ko sa iyo, naroon na as plano pa lamang ng Diyos. Kasi ikaw na nagsabi kanina, binasa mo yung Isaias kanina, plinano ng Diyos. Diba? Bro, hindi, bro, nirarambol mo, eh. Sige, salita ka muna. Paliwanag ko, nirarambol mo, eh. Sige, go. Teka lang, bro. Kasi binanggit mo nga kanina, di ba? Pinag-usapan yung Juan 1:1 kanina. Sinabi ko kanina, yung nagkatawang tao, ang sinasabi na pinlano na gawin ng katawang tao. Yung katawang tao. Pero yung Kristo mismo ba, kaya nga sabi ko sa iyo, wag ka lang mag-focus sa katawang tao. Idamay mo talaga yung talagang Kristo. Yung Kristo, bago pa nagkatawang tao, at yung Kristo na naging tao na. Wag yung katawang tao ka lang mag-focus. Kasi doon ka nakapokus, sa katawang tao lang, eh. Pati yung hindi pa siya nagkatawang tao. Hindi ba kasi ako pinapatapos, eh. Mano ba bigyan mo ako nakit mga 5 minuto? Nirambol mo kasi yung yung paggamit ko ng Isaias ni Bisais. Hindi ba kasi ako naririnig pa? Bro, nirambol mo yung Navy size ng Isaias na tinutukoy ko doon yung katawang tao. Ang sabi ko, wag ka lang mag-focus sa katawang tao. Bro, ako ang magtuturo sa'yo. Okay lang kahit rambulin ko. Ay, hindi. Pero
Ipapaliwanag ko nga sa'yo, Taking bro it eh. out of Bakit ayaw context. mong... Hindi. Ba't ayaw mo ako pagbigyan na magpaliwanag? Paano ko ngayon may papaliwanag? I-cross mo ako dito. Okay lang ba sa'yo, Brother Jando? Sige bro, go ahead bro. O kasi hindi pa ako natatapos eh. Okay, ganito. Pinag-usapan na natin kanina, si Kristo ay sa Juan 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O ngayon, base sa inyong paniniwala na si Kristo talaga na tinatawag na salita ay Diyos. Bro, kapag nalobat ako, bro, medyo pasintabi na pag nalobat ako, medyo mabibitin tayo. Uy, teka, ilang percent yung battery mo ngayon? 14. Kaya pa yan. Sige, go. Ilang minuto pa ba tayo? Sige, go ahead. Patutuloy ka lang. Sige, Matt. Ito bro, apostolic teaching, apostolic doctrine, ito siya. Naniniwala kami bro, ayon sa Biblia, kasi Kristo, kasama na ng Diyos sa kanyang plano pa lamang. Hindi pa siya literal na nag-i-exist. Kaya nga sabi ko, yung salitang verbo ay logos yan, na sa ibang translation, ayan ay plano. Ngayon, binanggit mo ngayon yung Isaiah 9:6. Propesiya yan kasi dumaan sa propeta. Pero yung propesiya niyan, nasa plano na yan ng Diyos, na isisilang. Kaya lang ginamit na prophecy kasi meron ginamit na tao para magparating ng plano ng Diyos. Okay, ito makukuha mo na to, ano? Okay, sa pasimula talaga, si Kristo nag-i-exist bilang nasa plano pa lang ng Diyos. Okay, ito na. Yung plano na yon, kailan naisa katuparan? Nung isinilang ni Maria. Pero hindi ibig sabihin na yung plano na yun ay nag-exist na bilang Diyos. Okay, bibigyan ka ng halimbawa, Brother Janto, no? Normal sa isang mga mangangaral na gumagamit ng ilustrasyon para maunawaan natin. Halimbawa, merong isang engineer, Brother Jando. Bro, pinaliwanag ko na yan kanina. Nagplano ka ng building. Sabihin, wala pa yung building. Oo nga, okay. Nagplano ako ng building. In the beginning was the Word. Sa John 1:1. Nang pasimula ay plano. Ang bugtong na anak, nagpa-umpisa sa plano. Ngayon, and the Word was with God. Yung plano na yun, suma sa Diyos. Sino Diyos yun? Yung Ama. Okay? Suma sa Diyos. Ngayon, yung ikatlong sugnay, and the Word was God. Okay? Ito yung Brother Jando. Yung isip mo, ikaw yan. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang isip mo sa iyong sarili. Kasi otherwise, masisira ulo ang tao kapag pinipilit niyang ihiwalay ang kanyang isip sa kanyang sarili. Kaya sinabi ng Biblia, and the Word was God. Okay, babalik tayo sa illustration ko kanina. Para ako isang engineer, o sa lahat ng mga nanonood na nakikinig, para akong isang engineer. Nagplano akong gumawa ng isang building. Kahit saan ako pumunta, yung aking plano na gumawa ng building, kasama ko. Hindi naman nahiwalay sa akin yan eh. Kasi isip ko yung plano ko eh. Kasama ko kahit saan ako magpunta. Dumating yung tamang panahon, natayo na yung building. Okay, ito ang tanong. Nung nagkaroon na ba ng building na nagmula sa aking plano, sino ang naging building? Yung plano ko o yung ako? Ako mismo. Mali yung tanong na sino, bro. Hindi binigyan yung term sino sa building. Di ano? Okay. Ano ang naging building? Hindi siya sino. So hindi mo siya pwede Okay, i-apply kay Kristo kasi Kristo ay sino, hindi ano. Kaya nga, sandali lang. Ano ang naging building? Ako ba o yung aking plinano? Bro, yung building mo hindi buhay. Kaya nga halimbawa nga lang Brother Jando eh. Bro, wag ka maghalimbawa na hindi magkatugma. Ay, wala namang batas bro na hindi ako pwedeng gumamit ng halimbawa na hindi magkatugma. Otherwise, kung may ipapakita kang batas Bro, na hindi ko tatanggapin yan bro kasi yung ginagawa mong example hindi tugma sa pinag-uusapan natin. Yung building, walang buhay yon. Yung si Kristo, buhay. Wag mong ihalin tulad ang buhay sa hindi buhay. Sabi ko nga, brother, normal sa isang mga oral na gumagamit ng mga ilustrasyon para maiparating natin yung gusto nating sabihin. Bro, yung ilustrasyon mo bro, hindi nga tugma sa pinag-uusapan. Ay, ayaw mo kasi munang tanggapin eh. Paano ko tatanggapin paano ko tatanggapin hindi naman tugma? Si Kristo, buhay. Yung building,
Hindi buhay. Kaya nga, doon nakakaintindi ka ba, Brother John? Doon ang halimbawa. Hindi pwede ihalimbawang hindi pagkatulad. O sige bro, ay sinabi ni Kristo, ang magtayo ng bahay sa bato at sa bahay sa buhanginan. Sige, paano mo ngayon papaliwanag yan kung hindi pwedeng hindi magkatugma sa pananampalataya? Sige bro, paliwanag mo sa akin. Gumamit si Kristo ng halimbawa eh. Yung Pamatayin mga yung Kristo. sinasabi niya nagtayo ng bahay sa bato, ibig sabihin Ano tinutukoy doon? Ano yung tinutukoy doon sa bahay na yun? pananampalataya ng tao nakatayo sa bato, ibig sabihin matibay, gaya ng bato na matibay, matigas. Hindi gagamitin yung term bato kung hindi siya tugma. Ay, ang layo. Ang pananampalataya, bro, ang pananampalataya ng tao nakapatong sa bato, ibig sabihin yung pananampalataya niya matibay, matigas. Hindi ibig sabihin kaya May binanggit tugma ang ba? bato. May binanggit ba na pananampalataya doon? Yun na nga example nun O eh. bahay? Yun ang example Ano ang nun. ginamit? Yung bahay, o pananampalataya? yung bahay, nag-refer yun sa pananampalataya ng tao. Yung bato, Yun naman pala eh. yung bato naman, gaano katibay, kaya nga yung buhangin, daling nawala yung pananampalataya niya kasi nakatayo lang siya sa buhanginan. Ibig sabihin, yung buhangin, representasyon yun sa mahina. Yung pananampalataya mo mahina, o di tugma. Yung bato, matigas. Pananampalataya mo matigas, di tugma. Yung ginawa mo ngayon building, hindi tugma. Hindi, mali yung bro. Hindi, may ikaw yung mali. At saka, bro, Pag ikaw ang gumamit bro, ng ilustrasyon, okay. Pero pag ako gagamit ng ilustrasyon, bro, hindi okay sa'yo. ang haba ng sinabi mo, nakapokus ka pa rin sa physical na katawan ni Kristo. Ang sabi ko, kay Kristo ka mag-focus, hindi lang sa physical na katawan niya. Dumating yung panahon nagkatawang tao siya, kaya nga nagkatawang tao naging tao. Naging tao, basahin natin niya sa John 1:4, 1:4:10. Sabi sa John 1:4:10, ang sabi dito, at ang salita. O yan John 1:4:10. Oh. Okay? Sabi sa John 1:4:10, naging tao ang salita. Naging tao. Yan na, naging tao ang salita. Ibig sabihin, bago siya naging tao, nandyan na siya. Ating basahin to sa English. Ito, patinan nyo ha. Sa English tayo, John 1:1, ang sabi dito, before anything else existed, there was Christ with God. Tama, mali? Sasalin mo kasi may Christ. Hindi. Ibig sabihin mo, mali ang Biblia ito. Wala ko sinasabing mali. Oh. Sabi ko magkaiba tayo ng Sabi salin. dito, before anything else existed, there was, kahit Tagalogin ko ito ha, bago nalikha ang lahat, nandyan na si Kristo kasama ng Diyos. Tama, mali? Sa salin mo, tama Hindi, nga. tama ba yung salin ko? Tama ba yung pagka-translate ko? Bago nilikha ang lahat, nandyan na si Kristo kasama ng Ama. Tama ba ang pagkasalin ko o mali? Tama ang pagka-translate mo. Pero sabi ko nga, magkaiba tayo ng Biblia ang hinahawakan. Ito naman ngayon, ako na tatanong sa'yo. So, ibig sabihin, mali ang unawa mo sa John 1:1. Kasi para sa iyo, in the beginning was the Word. Para sa iyo, sa simula, plano pa lang. Kung plano, bakit Para with? patas tayo, hindi bro, para patas tayo, pagbigyan mo naman akong magsalita at saka magbasa din. Ano yung Hindi with? mo ako pinagbibigyan. Ano yung with? Sandali nga lang, brother. Babasahin ko nga sa'yo. Sa'yo kasi may Christ eh. Dito sa akin, wala eh. Di ko na problema yun kasi ang the logos beginning dyan, was the Word. ang logos dyan was referring to Christ. Kaya nga, before anything else, there was Christ eh. Kasi si Kristo naman talaga ang logos dyan. Wala namang iba eh. Okay. Pero malaki kaibahan yung bro. Ito naman. Ay, malaki. Hindi malaking kaibahan yun. Ito na, brother ah. Sa salin mo, basahin mo yung 14 mo. Sige, basahin mo yung 14. 14 ko. Ito 14 ko. Oh. And Christ became a human being. Ayun. Naging human being. Ibig sabihin, may panahon hindi siya human being. Kaya nga became eh. Kaya nga became eh. Kaya nga eh. Ibig sabihin, Pero bro, kasi may panahon yung na hindi siya human being. Therefore, sa Kasi paliwanag mo, isali mo naman yung panahon na hindi pa siya human being. Huwag ka lang nag-focus sa human being. Okay, brother, okay na ba? Ako naman? Sige bro, go ahead bro. Okay. Ito nga ang problema, brother John. Doon magkaiba tayo ng translation na binabasa.
isasalin ko dito, wala namang Christ became flesh eh, became man eh. Ito ang sabi sa King James, so 16:11, and the word was made flesh. Okay, yan ang salin dito sa akin. Ngayon, kung igigit mo yung salin mo, eh, okay ka. Pero kung igigit ko naman ang salin ko, di okay din ako. Anong unawa mo sa the word was made flesh? Anong unawa mo doon? Yung salita, naging laman. Naging laman. So, may panahon Oh. hindi siya laman. Oo. Oo, yun. Idami mo yung panahon na hindi siya laman. Yun. Sabi ko siya, patapusin mo, kung hindi pa kasi ako tapos eh. Hindi, nakikita ko sa paliwanag mo eh. Sinabi kasing Ito ba? plano, ibig sabihin, wala siya, hindi siya existed. Para bang engineer na nagplano, hindi pa existing yung kanya pinaplano. Ganun sabi mo eh. Ito na nga, mga. Doon na tayo sa before maging flesh. Doon na tayo ha, ito na yung tatalakayin ko. Ano ang kalagayan ng bugtong na anak nung hindi pa siya nagkakatawang tao? Ano ang kalagayan? Verbo na sabi Diyos. niya? Verbo na Diyos. Oh, basahin ko. Saglit lang. Basahin ko. Verbo ay Diyos. Oh. One Oo nga. ono. Oh. Oo nga. Nang pasimula siya ang verbo. So, dahil siya, hindi plano. Iba yung plano eh. Nang pasimula Hindi ba kasi siya ako- ang verbo. At ang verbo ay Hindi. sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Eh, di Diyos ang verbo. Oo nga eh. Hindi mo nga kasi ako pinapasalita, brother Jando eh. O sige, di ikaw na lang magsalita, ako na lang magtatanong ulit. Sige. Hindi, ang gusto ko kasi bro, eto bro. Magpaliwanag ka, isali mo naman yung panahong hindi pa siya naging tao. Ang problema kasi sa paliwanag mo, focus ka lang nang siya'y naging tao. Ganito yun, bro. Hindi mo kasi ako pinapatapos magpaliwanag. Mano pa, bigyan mo ako ng ilang minuto para matapos ako magpaliwanag. Kaya mo ba ako bigyan nun? Kung hindi, di okay lang. Hindi ako makatapos-tapos kahit isang minuto man lang na straight eh. Hindi, ganito na lang kasi ako naman na magtatanong, hindi naman ako nato para magpaliwanag. Magtatanong na lang ulit ako. Sa Juan 17, kaya ba na, hindi na ako magpapaliwanag. Tanong lang muna ako bro, tanong lang muna ako bro sa paliwanag mo bro. Dito ako Ako focus na lang magtatanong. dito ako focus sa sinabi mo kanina. Sabi mo kasi plano. Pag sinabi plano mo, nag-exist na pa plano, hindi pa. Hindi pa. Plano Hindi pa pa. lang eh. Yung sinabi ni John the Baptist na mas nauna sa kanya si Kristo, tama yun o mali? Tama, sa plano. Plano? Eh yung exist. Sa plano. Yung term exist, nag-exist ng plano? Sa plano, ito, babasahin Ang ko sa'yo. sabi mo kanina, ang plano hindi pa nag-exist. Nag-exist lang siya nung ginawa na yung plano. Yung sabi mo kanina, hindi ba? Hindi, bro. Eh, sabi mo Babasahin kanina, ko sabi yung ko kanina, yung plano ba nag-exist? Sabi mo hindi. Saglit lang, brother, babasahin ko yung Biblia, brother. Kasi, hindi mo kasi ako pinapatapos talaga. Binabra mo agad ako eh. Ito, babasahin kita ng talata. Salungatin mo to. Pag nakontra mo to, panalo ka na. Sige, surrender na ako. Babasahin ko yung Biblia, unang Pedro 1:20. Basahin mo yung Biblia mo. Unang Pedro 1:20. Sige. Na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Oh, ibig sabihin nag-i-exist siya sa anong kaparaanan? Sabi dito, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. Pag sinabing itinalaga, andyan siya. Kasi hindi siya matatalaga kung wala siya. Katunayan, Okay. sa 1:1, alinman sa lahat ng nilikha, hindi nilikha kung wala siya. Sabi, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Paano malilikha kung wala siya? At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Hindi nandyan siya. Paano ka lilika ng isang bagay wala kang martilyo? Nandun sa bilang, Ayan nga oh. Alinman sa lahat ng nilikha ay hindi ginawa kung wala siya. Therefore, nandyan siya. Oh, ang lahat ng Nandyan mga sa bilang- bagay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sabi mo, wala pa siya. nandun sa bilang ano? Andyan nga siya, kasama ng Ama. Oh, Bilang ano nga? dito tayo sa Kawikaan 8. Kawikaan 8 tayo. Nandun sa bilang, Oh, ito. nandun sa bilang, Kawikaan 8:23. Sabi dito ha, wait Oh. lang ha. Sabi dito ha.
Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nalika at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganoon din ang mga bundok. Nang ako'y isilang dito sa San Sinukob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likay ng mga langit, ako ay naroon na. Maging ng ang hangganang langit ay ang at lupa'y italaga. Naroon na rin ako ng ulap, ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ng bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Magiging katulong kung wala pa. Ito nga ang tanong ko. Nandyan na siya bilang Diyos ba? Yun nga, Diyos nga. Basahin ko ha, para makita mo ha. Ang ibig sabihin bilang ba Diyos. dito, follow-up question. Wait lang, Nandyan na basahin siya ko bilang muna. Diyos. Basahin ko muna Di ba, bro. nandyan Genesis ko muna. 1:26. Basahin ko Huwag na mo na ha. basahin. Basahin ko muna. Sabi dito, then God said, let us. Ano yung us? Father, Son, Holy Spirit. Saan nakasulat bro? Ganda. Ayan o, Genesis 1:26. Then God said, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image, in our. Eh di kausap niya yung, yung anak at Holy Spirit, kasi ang sita niya yung ama. Alam mo yung translation na ginagamit to bro? Ito yung translation na ginagamit. Parang ano yan eh. Parang tinapay na matigas. Bro, maglabas ka ng dokumento bro na ito ay bro, maling salin bro. Hindi. Hindi ko na, wag mo na tayo sa salin na yan. Masyadong favor sa, Catholic version na halos yan eh. Dito tayo sa King James, nasektaryan. Dito tayo sa King James bro. Non-sectarian to, dito tayo mag-usap. Okay ka? Ay, sectarian yan bro. Ang gumawa niyan, Church of England. Huwag mo sabihin ng sectarian ng King James. Sectarian yan. Kahit sinong relihiyon gumagamit nito eh. Wait lang muna bro. Wait lang muna bro ha. Badyan to, maraming salamat at Okay, bro. matagal ang stamina mo. Ha? Ako ba tatanong? Patanungin mo na lang ako, dalawang tanong na lang. Yun na nga tanong. Ako muna magtanong muna kasi nakapagpaliwanag ka eh. Wala pa akong napaliwanag, brother eh. Wala pa akong paliwanag kahit isa. Bro, naramdaman ko na yung paliwanag mo dito sa sinasabi mong plano. Hindi bro, iba yung naramdaman, iba yung naririnig. Baka magkamali ka ng naramdaman eh. Bro, tinanong na kita, di ba? Tinanong na kita kanina, pag sinabing plano, nag-i-exist na ba? Ulitin ko tanong ko kanina, pag bro, kapag doctrine, pinapakinggan, hindi naramdaman. Bro, basta mabasa sa naramdaman sa doctrine. Bro, nararamdaman mo kung nasisinungaling yung tao o hindi. Kung saan nakapokus, nararamdaman ko saan ka nakapokus. Yan, tanong ko sa'yo kayon, dahil siya ay plano, existed ba siya o hindi? Sige, ito, magkakaisa tayo ito. Nanindigan ka talaga si Kristo, nag-i-exist na. Hindi. Sagutin mo muna, nag-i-exist ba siya o hindi? Bilang plano, nag-i-exist ba ang plano o hindi? Nag-i-exist yung plano. Ito naman tanong ko sa'yo, sinagot kita. Kung nag-i-exist, sinagot kita, bro. May follow-up yan. Kung nag-i-exist, nagsasalita o hindi? Hindi. Meron kasing nag-i-exist na hindi pa literal. Hindi, sagutin mo naman. Pag nag-i-exist, nagsasalita o hindi? Depende, bro. Depende. Si Kristo ba? Kung mo ako, si Kristo, bago siya naging tao, nagsasalita siya o hindi? Ganito na lang, bro, para mas favor sa'yo itong gagawin ko. Mas favor sa'yo. Hindi para sa akin to, para sa'yo. Ito, bro, Jando. Naniniwala ka na si Kristo talaga, nag-i-exist talaga. Sabi ni John, nabuhay na, sabi ni John, siya nag-i-exist. Sabi ng John the Baptist yan, di ba? Sa ikalawang Korinto 10:4 at yung batong yon ay si Kristo. Yung bato na kasama nila doon sa pagtawid ng dagat na pula ay si Kristo. Okay. Naniniwala ka na si Kristo, buhay talagang nag-i-exist literally sa panahon ng bago itatag ang sanlibutan. When you said literally, ano yung physical ba tutukoy mo o as a spirit? Bahala ka na. Ano tutukoy mo ano tutukoy sa literal, bro? Literal na spirit o literal na physical? Klaruhin ko lang. Bago ako wala akong doctrine na si Kristo Espiritu before o laman before eh. Basta bahala ka na mag-isip.
Kasi baka kasi Nag-i-exist talaga hindi, siya. baka kasi sa akin, yung pag-i-exist niya, yung persona. Hindi ang nature. Ang nature lang. Persona talaga nag-i-exist. Ito na Sa'yo, lang, para sa'yo, mabilis. Nag-i-exist na siya bilang Diyos. nag-i-exist siya bilang Bilang Diyos. Diyos. Oh. Ayan, o dyan tayo mag-usap. Okay, ito matatapos to eh. Nag-i-exist na siya bilang Diyos Oo. before the foundation, bago likain ang mundo. So nagkasundo tayo na sinabi Nagkasundo. mo, Wala tayong pinagkakasunduan. nagkakas teka lang. Nag-i-exist na si Kristo sa'yo bilang Diyos bago likayin sa libutan. Tama, Oh, mali? siyempre, bilang persona, nag-i-exist siya bilang persona. Hindi, bilang Diyos na tayo. Huwag direktahin mo na. Bilang Diyos, nag-i-exist na siya. Persona nga, bro. Persona. Ano yung persona na yun? Diyos o hindi? Yung Diyos kasi, bro, nature yun, bro. Pagka Diyos, nature yun. Persona ang Sige, tinutukoy ganito ko na. as a person. Persona. Oo nga. Ano yung persona na yun? Diyos o hindi? Yung persona niya, siyempre, Diyos Diyos o yun. hindi? Nature niya, Diyos. Okay. Oh. Persona siya. Okay. Yung nature niya, Diyos. So, sa madaling Yung salita, nature niya, bro, Diyos. Siya, persona siya. Yung sa nature niya, madaling Diyos. salita, nag-i-exist na si Kristo directly bilang Diyos. Yes, Huwag bro, ka gumamit bilang ng Diyos. Oh, persona. at ang verbo ay Diyos. Natural, Diyos. Okay, sige. Nag-i-exist na siya. Merong, maliban sa kanya, meron pa bang ibang nag-i-exist? Yung ama niya, Meron o wala? yung ama niya tsaka yung Holy Spirit. Binasa ko nga dito eh. Nang sa Maliban doon, Genesis 1:26, then God said, "Let us." Yung kausap ng ama, yung Son and Holy Spirit. Oh, maliwanag ito. Let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea and the birds of the air, the cattle, and over the entire earth. Sabihin, yung let us, gawin natin, yung kausap ng Ama rito, yung Son and Holy Spirit. Sila lang yung oh, co-creator eh.